Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 151, Espiritu, Suliner. Miyaw. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang kuting ay masayang niyaw, na parabang naiintindihan nito ang mga salita ni Xingju. Kaagad, tumalon nito mula sa mga bisig ng dalaga, ikinawag ang maliit na buntot, at masayang tumakbo kay Xingju upang tikman ang pagkain sa lupa. Ang gandang kuting. Nang lumakad ang kuting kay Xingju, napagtanto ni Xingju na napakaganda ng kuting. May ilang itim na linya sa puting balahibo nito, at ang itim at puting balahibo ay mukhang napaka-cute. Miyaw. Sa pagkakataong ito, biglang napalingon ang kuting at ngumunguya sa dalaga, na parabang sinasabi nito sa kanya na masarap ang pagkain at pinapakain niya ito ng sabay. Medyo nagulat si Xingju nang makita ang isang matalinong kuting. Little White, kumain ka na. Nang makita ito, ngumiti ang dalaga at sinabi sa kuting. Ngunit nakita ni Xingju na talagang gusto niyang kainin ito. Kumain ka na rin. Nang makita ito, kinuha ni Xingju ang dalawang masasarap na dessert at lumapit sa dalaga. Salamat. Nang makitang si Xingju ang talagang nagkusa na bigyan siya ng pagkain, hindi maiwasan ng dalaga na tumingin kay Xingju ng may pasasalamat. Kumain ka na, marami pa akong pagkain dito. Nakikita na ni Xingju na ang dalaga ay napakahiyang tao, kaya pagkatapos may baba ang pagkain, pumunta siya sa sulok ng selda at pagkatapos ay humiga sa lupa, nagkunwaring natutulog. Habang natutulog, hindi maiwasan ni Xingju na lihim na imulat ang kanyang mga mata para tingnan ang dalaga. Gaya ng inaasahan, pagkatapos makalayo si Xingju, nagsimula na ring tikman ng dalaga ang mga merienda. Pero ang ikinagulat ni Xingju ay ang cute ng dalaga kahit kumakain. Nang makitang nagtagumpay ang kanyang munting plano, ipinikit ni Xingju ang kanyang mga mata at naghanda na matulog ng mapayapa. Sa sandaling ito, 100% tiwala si Xingju sa babaeng ito. Hindi siya naniniwala na ang isang maamo at cute na babae ay gagawa ng anumang bagay na nakakapinsala sa kanya. Little rascal, itong batang babae at ang kuting na ito ay hindi simple. Nagsalita ang maliit na dragon na matagal nang nanahimik. Isa pa, nakakagulat ang mga sinabi niya. Paanong hindi simple? Sabihin mo sa akin. Nang marinig ang mga salita ni Xiaolong, mabilis na nagtanong si Xingju. Sa katunayan, nakikita rin ni Xingju na ang batang babaeng ito ay hindi isang ordinaryong tao. Makikita ito sa kanyang mahabang puting buhok at mapuputing mga balintataw. Bihira para kay Xiaolong na matagal ng tahimik, ang muling magsalita. Sa makatuwid, sa sandaling ito, natural na gustong linawin ni Xingju. Ngayon, maaaring makipag-usap si Xingju kay Xiaolong sa kanyang isipan, kaya hindi marinig ng mga tagalabas ang kanilang pag-uusap. Mula sa hitsura ng maliit na batang babae na ito, siya ay dapat na isang tao mula sa angkan ng Heavenly Spirit. Kung hindi ako nagkakamali, ang kuting na ito ay dapat na kanyang espiritual na hayop. Sabi ng maliit na dragon. Heavenly Spirit Clan. Spirit Beast. Ano iyon? Sa dalawang terminong ito, si Xingju ay lubhang hindi pamilyar. Kung ang Heavenly Spirit Clan ay isang lahi, maiintindihan pa rin ito ni Xingju. Gayunpaman, hindi pa nakarinig si Xingju ng mga espiritual na hayop. Alam niya ang tungkol sa mga mahiwagang hayop, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa mga espiritual na hayop. Little rascal, kaya nga tinatawag kitang Little Rascal. Ngayon, hahayaan ka nitong Sovereign na magkaroon ng kaunting kaalaman. Sa Sky Martial Continent, maliban sa mga mahiwagang hayop, may isa pang uri ng napakalakas at espesyal na mga hayop. Iyon ay mga espiritual na hayop. Ang mga espiritual na hayop ay parang mga mahiwagang hayop. Hindi lamang sila may malakas na lakas, mayroon din silang sariling katalinuhan. Gayunpaman, mayroon ding malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Sa mga tuntunin ng hitsura, medyo mas maganda ang spiritual beasts. Hindi sila kasing bangis ng magical beasts. At saka, meron silang noble bloodline. Sa mga tuntunin ng kalikasan, ang mga espiritual na hayop ay higit na mapayapa kaysa sa mga mahiwagang hayop. Hindi sila mahilig makipag-away. Sa madaling salita, hindi sila ipinanganak para lumaban. Sila ay ipinanganak para protektahan. At ang mga taong pinoprotektahan nila ay mula sa angkan ng Heavenly Spirit. Sa madaling salita, ang Heavenly Spirit Clan ay ang master ng mga spiritual beast, at ang mga spiritual beast ay umiiral lamang sa loob ng Heavenly Spirit Clan. Ang Heavenly Spirit Clan ay isang clan na umiral na mula pa noong sinaunang panahon. Kung gusto mong subaybayan ang panahon, mas matanda pa ito sa iyong Spirit Devouring Clan. Noon, ang Spirit Devouring Clan ay maaaring ituring na isa sa pinakamalakas na kapangyarihan sa Sky Martial Continent. Gayunpaman, iyon ay nasa ilalim ng kondisyon na ang Heavenly Spirit Clan ay hindi kasama. Ang angkan ng Heavenly Spirit ay hindi kailanman lumahok sa mga pagtatalo sa kontinente. Gayunpaman, walang sino man sa kontinente ang nang-ahas na tingnan ang lakas ng angkan ng Heavenly Spirit. Noon, may bagong kapangyarihan na sumikat sa Sky Martial Continent. Kung ang kapangyarihang iyon ay patuloy na umuunlad, ito ay naging isang rurok na pag-iral. Gayunpaman, sino ang mag-aakala na ang Panginoon ng kapangyarihang iyon ay magiging napakabulag upang masaktan ng isang elder ng angkan ng Heavenly Spirit at masaktan pa siya ng husto. At sa ikalawang araw pagkatapos ng insidenteng iyon, ang kapangyarihang iyon ay pinatay ng magdamag at nawala sa kontinente.
Bagaman walang nakakita kung sino ang gumawa nito, alam ng lahat na ito ay tiyak na angkan ng Heavenly Spirit. Kaya simula noon, halos walang ibang kapangyarihan ang nangahas na pukawin ng angkan ng Heavenly Spirit. Dahan-daang ipinaliwanag ni Xiaolong ang background ng pamilya ng batang babae kay Xingju. Kahit na ang karaniwang mayabang na si Xiaolong ay napuno ng kaunting takot sa mga salita nito. Laking gulat ni Xingju. Isang sinaunang angkan na kumokontrol sa mga espiritual na hayop at mas malakas pa kaysa sa angkan na lumalamon ng espiritu. Ang ganitong uri ng background ay talagang malakas. Kung talagang napakalakas ng Heavenly Spirit Clan, bakit dito mapupunta ang isang clansman? Sa sandaling iyon, nakaramdam din ng pagkalito si Xingju. Napakakakaiba ba, hindi ba't dito ka rin napadpad? Kung gusto mong malaman ang sagot, maaari mo siyang tanungin. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, nanunuyang sinabi ni Xiaolong. Emph. Bagamat medyo sarkastiko ang mga salita ni Xiaolong, naririnig ni Xingju ang kahulugan sa likod nito. Malaki ang posibilidad na ang angkan ng espiritu ay nakatagpo ng parehong bagay tulad ng angkan ng lumalamon ng espiritu, o ang iba pang hindi inaasahang pangyayari ay nangyari. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo, may pakiramdam ako na ang espiritual na halimaw ng batang babaeng ito ay napakakakaiba. Kaya, pinakamahusay na kunin mo ang pagkakataong ito para mapalapit sa kanya. Sa hinaharap, kapag siya ay naging mas malakas, magkakaroon ng mga benepisyo para sa iyo. Ang pakasalan ng isang babae mula sa angkan ng Heavenly Spirit bilang isang asawa ay ang pangarap ng lahat ng mga eksperto sa kontinente noon. Muling paalala ni Xiaolong. Sok, may asawa na ako, okay. Nang makita iyon, mabilis na sumagot si Xingju. Kahit na ang babaeng nauna sa kanya ay napaka-cute, hindi niya matitinag ang posisyon ni Li Xiaohan sa kanyang puso. Sa mga tuntunin ng hitsura, si Li Xiaohan ay talagang hindi mas mababa sa babae. Sa puso ni Xingju, si Li Xiaohan ay mas maganda kaysa sa babae. Mayroon kang asawa. Maihahambing ba ang iyong asawa sa maliit na batang babae na ito mula sa angkan ng Heavenly Spirit? Ang mga batang babae mula sa angkan ng Heavenly Spirit ay kinikilala ng publiko bilang mga kagandahan ng buong kontinente. Higit pa rito, ang angkan ng Heavenly Spirit ay isang marangal na angkan mula sa sinaunang panahon. Beses, lalo na ang babaeng ito, naglakas loob akong sabihin na isa siya sa pinakamagaling maging sa angkan ng Heavenly Spirit. Brat, maswerte ka na nakilala mo siya dito. Binabalaan kita, hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataong tulad nito. Huwag magsisi pagdating ng panahon. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, medyo galit na sinabi ni Xiaolong. Tapos, tumahimik na naman talaga siya, parang galit. Ha? Para kang bata, pero bakit parang bata ang pagkatao mo? Nang makitang biglang naging masungit si Xiaolong, naramdaman din ni Xingju na wala nang magawa. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, naramdaman din niya na medyo makatwiran ang mga salita ni Xiaolong. Ano man ang mangyari, maganda pa rin na magkaroon ng relasyon sa makapangyarihang angkan ng Heavenly Spirit. Sa pag-iisip tungkol doon, nagkunwaring nagising si Xingju at komportableng inunat ang kanyang katawan. Ikaw ay gising. Sa pagkakataong iyon ay muling tumunog ang matamis na boses ng dalaga. Oo, napaka-komportable kung nakatulog. Paano ito? Naangkop ba ang mga merienda na iyon sa iyong panlasa? Nang imulat ni Xingju ang kanyang mga mata, nalaman niyang lahat ng pagkain sa lupa ay kinain ng batang babae at ng kuting. Well, ang sarap talaga, salamat. Nakangiting sagot ng dalaga. Napakagalang ng kanyang ugali. Hindi sa lahat ng oras kailangan mong maging magalang. Isa itong tadhana na dito tayo magkita. Nga pala, Xingju ang pangalan ko, anong pangalan mo? Nang makitang hindi na napigilan ang dalaga gaya ng dati, sinamantala ni Xingju ang pagkakataon na lumapit sa babae at sinubukang lumapit sa kanya. Ang pangalan ko ay Sulinir. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ngumiti ang dalaga. Sulinir. Anong magandang pangalan? Bata ka pa lang, bakit ka nahuli at dinala dito? Tiyak na balisa ang pamilya mo, di ba? Pagkatapos marinig ang sinabi ng babae, bahagyang ngumiti si Xingju. Gusto talaga ni Xingju na samantalahin ang pagkakataong malaman ang tungkol sa babae. Gustong-gusto niyang malaman kung paano napunta rito ang dalaga at kung paano ito nahuli. Pamilya. Wala akong pamilya. Ngunit sa mga sandaling ito, tila nalungkot ang dalaga at dahan-daang ibinaba ang ulo. Paano iyon? Lahat ay may pamilya. Nakikita ito, medyo natarante si Xingju. Hindi talaga ako nagsinungaling sa'yo. Hindi ko nga alam kung sino ang pamilya ko. Hindi ko rin alam kung sino ako. Ang alam ko lang ay Sulinir ang pangalan. Parang nakita ang pagdududa ni Xingju, nagmamadaling nagpaliwanag ang dalaga. Puno ng kaba ang cute na maliit na mukha, na parabang natatakot siya na isipin ni Xingju na nagsisinungaling siya. Nang makita ang ekspresyon ng dalaga, nahulaan din ni Xingju na tiyak na may nangyari sa babae. Parang nawala ang mga alaala niya sa nakaraan. Well, naniniwala ako sa iyo. Nang makita ito, nagmamadaling umalma si Xingju. Nang makitang tila naniwala si Xingju sa kanyang mga sinabi, napangiti ang dalaga ng maluwag. Pagkatapos noon, nagkaroon ng malalim na pag-uusap si Xingju sa babae. Noon lang niya nalaman na kapareho niya ang karanasan ng dalaga, pero mas malala pa ito kaysa sa kanya. Nang magising na pala ang dalaga ay nasa islang ito na siya.
Isa pa, wala siyang naalala. Naalala lang niya na siya ay tinatawag na Sulinir at may isang kuting na tinatawag na Whitey sa kanyang tabi. Bukod dito, dahil sa espesyal na hitsura ng dalaga, marami ang tumingin sa kanya ng kakaiba. Marami pang ang gustong hulihin siya at gawing alipin. Sa kabutihang palad, mayroon siyang espesyal na kakayahan na protektahan ang sarili, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas mula sa panganib ng paulit-ulit. Gayunpaman, pagkatapos nito, ang batang babae ay nagsimulang lumayo sa mga tao at namuhay ng mag-isa sa desyerto na isla. Sa oras na iyon, ang batang babae ay nasa kanyang kabataan lamang, at ang buhay na ito ay tumagal ng ilang taon. Maaaring isipin ng isa kung ano ang pakiramdam ng isang teenager na babae na mamuhay ng mag-isa sa isang desyerto na isla sa loob ng ilang taon. Hindi katakataka na siya ay mahiyain at natatakot sa mga estranghero. Bagamat nag-iisa ang dalaga sa desyerto na isla, buti na lang at kasama niya itong matalinong si Whitey. Unti-unti na ring nasanay ang dalaga na mamuhay ng mag-isa. Gayunpaman, ilang oras na ang nakalipas, ang mga tao mula sa Dark Shadow ay biglang lumitaw sa desyerto na isla. Matapos siyang matuklasan, hinuli nila siya at dinala rito. Rainier, huwag kang mag-alala, ililigtas ka ni Kuya. Simula ngayon, paprotektahan ka ni Kuya. Matapos makinig sa kwento ng dalaga, ang puso ni Xingju ay napuno ng simpatiya. Agad niyang nakilala ang dalaga bilang kanyang bunsong kapatid. Okay. Nang makita niya ang seryosong pag-uugali ni Xingju, ang mukha ng babae ay agad na nanlamig. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagpakita siya ng isang matangkad na ngiti. Digmaang Diyos Azura. Kabanata 152, hanapin ang Old Kang. Pagkatapos noon, ilang araw pang nakakulong si Xingju. Sa mga araw na ito, si Xingju ay kukuha ng maraming masasarap na pagkain para kina Sulinir at Xiaobai. Maging ang tahimik na si Xiaolong ay nagsimulang magprotesta. Bukod dito, sasabihin ni Xingju kay Sulin ang ilang mga kawili-wiling bagay araw-araw na nagpasaya sa kanya. Kasabay nito, madalas subukan ni Xingju na ipalaganap ang kanyang kaluluwa sa pagtatangkang hanapin ang lokasyon ng matanda. Ngunit ang dahilan kung bakit walang magawa si Xingju ay tila mayroong isang bagay dito na pumipigil sa kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Kaya naman hindi pa rin niya mahanap ang kinaroroonan ng matanda. Boom boom boom. Sa araw na ito, nakikipag-chat si Xingju kay Sulinir gaya ng dati. Biglang may sumabog mula sa tuktok ng madilim na palasyo. Kasabay nito, kahit na ang hindi mababasag na madilim na palasyo ay bahagyang yumanig. Mukhang dumating na si Uncle Pan at ang iba pa. Pagkatapos ng pagsabog, biglang tumayo si Xingju at tuwang-tuwang sinabi. Kuya Xingju, anong problema? Nagtatakang tanong ni Sulinir nang makita niya ang nasa sabik na ekspresyon ni Xingju. Rainier, ilalabas na ngayon ni Kuya. Gayunpaman, bahagyang ngumiti lang si Xingju. Pagkatapos, tumalikod siya at pumunta sa hangganan ng kulungan. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang jade pendant at bahagya itong idiniin sa boundary. Ang madilim na itim na hangganan ay nagsimulang marahas na pumiglas. Sa wakas, ito ay naging ilang hibla ng usok at nawala. Kuya Xingju, ang galing mo. Tuwang-tuwang sabi ni Sulinir nang makita niyang ang hindi mapapantayang matibay na hangganan ay nasira ni Xingju. Kailangang malaman ng isa na pagkatapos niyang makulong dito, sinubukan niyang labagin ang hangganan. Gayunpaman, natagpuan niya na ang hangganan ay napakatibay at hindi niya ito masira. Matapos alisin ang Spirit Formation, natuklasan ni Xingju na sila ay nasa isang malawak na bulwagan ng palasyo. Bukod dito, maraming mga selda ng kulungan ng Spirit Formation sa bulwagan ng palasyo. Gayunpaman, kumpara sa kanilang mga boundary cell, ang kulay ng mga boundary cell ay halos mapusyaw na asul. Halata na hindi sila kasing tibay ng kanilang mga boundary cell. May nakatakas. Mabilis na ipaalam sa mga matatanda. Gayunpaman, sa sandaling ito, natuklasan ng mga gwardya na namamahala sa pagbabantay sa lugar na ito ang grupo ni Xingju. Kaagad, maraming gwardya ang sumugod patungo sa grupo ni Xingju. Ang ilan sa kanila ay tumakbo pa sa labas. Sa hitsura nito, may ipapaalam sila. Nililigawan ba nila si kamatayan? Nang makita ito, si Xingju ay humakbang pasulong. Ang kanyang figure ay naging bugzo ng hangin at agad na nakarating sa harap ng mga gwardya. Kasabay nito, ang dalawang itim na soul severing sword ay nakadikit na. Swish 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 swish. Inikat ni Xingju ang kanyang magkabilang pulso at maraming itim na larawan ng espada ang lumabas, na pinawi ang araw. Nang mawala ang mga imahe ng espada, ang mga gwardya na ang lakas ay umabot na sa antas ni Wu Zun ay sunod-sunod na bumagsak sa lupa, hindi na humihinga. Masama ito. Gayunpaman, nang tapusin ni Xingju ang mga gwardya, nagulat siya nang makitang sa sandaling ito, mayroong higit sa 10 gwardya na sumugod na sa tabi ni Sulin. Sa sandaling ito, naglunsad na sila ng mabangis na pag-atake kay Sulin. Nakita ni Xingju na hindi sila nagpigil sa kanilang mga pag-atake. Gusto talaga nilang patayin si Sulinir. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay ang pagharap sa pagkumkob ng isang malaking grupo ng mga gwardya. Si Sulinir, na orihinal na mahiyain, ay hindi nagbago ng kanyang ekspresyon sa sandaling ito. Isa pa, nakapikit pa rin ang mga mata niya. Psychic art. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang nakapikit na mga mata ni Sulin. Sa oras na ito, sa pagtingin kay Sulinir, biglang lumaki ang mga balintataw ni Xingju.
May bakas ng pagkagulat ang lumitaw sa kanyang mukha dahil natuklasan niya na sa sandaling ito, ang orihinal na puting mata ni Sulin ay naging madilim na berdeng kulay. Boom boom boom. Sa sandaling ito, isang paputok na tunog ang narinig. Sa Sulinir bilang sentro, isang maputlang puting bagyo ang lumitaw. Napakabilis na kumalat ang bagyo, at sa isang iglap, binalot nito ang mga gwardya. Bukod dito, malinaw na naramdaman ni Xingju ang nakapangangilabot na kapangyarihan na nasa loob ng bagyo. Masama ito. Nang makita ito, agad na kumilos si Xingju, gustong iligtas si Sulinir. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nawala ang puting bagyo, at lumitaw ang isang eksenang ikinagulat ni Xingju. Ang madilim na berdeng mata ni Sulin ay naglalabas ng mahinang berdeng gas. Ang kanyang mahaba at puting buhok ay lumilipad kahit walang hangin, at ang kanyang cute na maliit na mukha ay tila naging mas determinado. Sa ibaba niya, mayroong isang higanteng puting tigre na hindi bababa sa 5 metro ang haba, at ang mga mata ng puting tigre na iyon ay eksaktong kapareho ng kay Sulin. Bukod dito, ang katawan nito ay naglalabas ng aura na mas magiting kaysa kay Xingju. Ang puting tigre na ito ay talagang isang mahiwagang hayop na umabot sa mid-divine level. Hindi, upang maging mas tumpak, ito ay dapat na isang espiritual na hayop. YT. Bagamat nagkaroon ng malaking pagbabago ang puting tigre na ito, nakakaramdam pa rin si Xingju ng pamilyar na aura. Ang cute na pos ang iyon, si YT. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita ni Xingju kung ano ang isang espiritual na hayop, at sa wakas ay nakita niya ang espesyal na kakayahan ni Sulin. Ito ang pamamaraan ng pakikipaglaban ng Heavenly Spirit Clan. Whoosh! Sa sandaling ito, biglang umindayog ang katawan ni YT, at talagang nawala ito. Nang muli itong lumitaw, nasa tabi na ito ni Xingju. Teleportation, alam talaga ni YT kung paano mag-teleport. Kuya Xingju, lalabas ba tayo? Sa sandaling ito, si Sulinir ay nakaupo sa likod ni YT, at ang kanyang cute na mukha ay puno ng pananabik. Sandali lang, may kailangan akong iligtas. Makitang mas malakas si Sulinir kaysa sa kanya, gaman din ang pakiramdam ni Xingju. Kaagad pagkatapos, ang kanyang katawan ay naging isang bugzone ng hangin, at siya ay lumipad patungo sa nakapaligid na hangganan ng bilangguan. Sa sandaling ito, natural na gustong hanapin ni Xingju si Old Kang. Buzz buzz. Gayunpaman, habang patuloy na binubuksan ang mga selda ng bilangguan sa hangganan, nagsimulang matarante si Xingju. Iyon ay dahil, kahit na maraming tao sa mga selda ng bilangguan, hindi nakita ni Xingju ang figure ni Old Kang. Buzz. Nang mabuksan ang huling selda ng bilangguan sa hangganan, isa pang dosenang mga numero ang lumitaw. Gayunpaman, wala ring Old Kang sa mga 12-dosenang taong ito. Di manit, nasaan siya? Sa pagtingin sa karamihan ng tao na tumatakas sa lahat ng direksyon, si Xingju ay nagsimulang maging balisa. Sa pagkakataong ito, ang layunin niya ay iligtas si Old Kang. Gayunpaman, kung hindi niya mahanap si Old Kang dito, talagang hindi alam ni Xingju kung nakakulong si Old Kang sa Dark Hall o hindi. Kung mabaygo siya sa pagkakataong ito, malamang na nasa panganib si Old. Iyon ay dahil, kanina, malinaw na narinig ni Xingju na ang Shadow Master ng Dark Hall ay pupunta dito upang isagawa ang ilang plano ng kaluluwa. Sa oras na iyon, si Old Kang ang magiging sakripisyo. Kuya Xingju, sino ang hinahanap mo? Sa sandaling ito, si Sulinir na nakatayo sa gilid sa wakas ay hindi napigilan ang tanong sa kanyang puso ni Sulin, walang itinago si Xingju, at bahagyang nadismaya na sinabi. Senior ko ito. Nahuli siya ng mga tao mula sa Dark Hall kanina. Sa pagkakataong ito, pumunta ako para iligtas siya. Nang marinig ang mga salita ni Xingju, biglang may naisip si Sulinir at nagmamadaling nagtanong. Kuya Xingju, ang senior mo ba ay isang matandang lolo na may kaluluwang katawan? Tama, tama. Nakita mo na siya dati. Nang makita iyon, agad na natuwa si Xingju. Oo, kanina, isang matandang lolo ang nakakulong sa aking selda. Gayunpaman, ilang araw na ang nakalipas, siya ay kinuha muli. Ngunit narinig ko na dinala siya sa isang espesyal na lugar ng Great Elder. Tila ito ang tirahan ng Great Elder. Dahan-dahang sabi ni Sulinir. Ang tirahan ng Great Elder. Ibig sabihin ay nasa Dark Hall pa rin siya. Narinig ang mga salita ni Sulinir, maaaring ituring na kumalma si Xingju. Hanggat nasa Dark Hall pa si Old Kang, may pagkakataon pa rin siya. Ito ay dahil alam ni Xingju na kung talagang pumatay si Uncle Pan at ang iba pa dito, tiyak na makikipag-away ang mga eksperto tulad ng Deputy Hall Master at ng Great Elder kay Uncle Pan sa labas. Sa makatuwid, sa sandaling ito, wala siyang oras para pakialaman sila. Sa halip, maaari siyang maghanap sa paligid ng Dark Hall. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Xingju kay Xingju. Kuya Xingju, maupo ka sa akin. Ihahatid kita sa kanya. Nang makita ito, hindi nagatubili si Xingju. Tumalon siya at umupo sa katawan ni Xiaobai. Ang bilis ni Xiaobai ay nasaksihan na ni Xingju. Ito ay mas mabilis kaysa noong ginamit niya ang Imperial Wind Technique. Bukod dito, ang lakas ni Xiaobai ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanya. Natural, ito ay pinakamahusay para kay Xiaobai na manguna. Swoosh! Matapos tumalon si Xingju sa katawan ni Xiaobai, tumalon ang katawan ni Xiaobai at naging puting linya. Pagkatapos, bumaril ito pasulong sa napakabilis na bilis.
Sa sandaling ito, masasabing magulo ang Darkhold. Karamihan sa mga taong pinakawalan ni Xingju ay hindi mga ordinaryong tao. Pagkatapos nilang makatakas sa kanilang mga selda, natural silang nakipaglaban sa mga miyembro ng Dark Shadow. Dahil dito, mas naging maginhawa para kay Xingju na hanapin si Old Kang. Napakalaki ng Darkhold. Bukod dito, hindi pamilyar si Xingju sa mga kalsada dito. Sa makatuwid, maaari lamang siyang maghanap sa bawat silid. Gayunpaman, sa pagkadismaya ni Xingju, hindi pa rin niya mahanap si Old Kang kahit na nasira na niya ang sunod-sunod na silid. Dahil sa pakiramdam na walang magawa, walang pagpipilian si Xingju kundi ang pumunta sa Darkhold. Kasabay nito, pinalawak ni Xingju ang kanyang soul energy sa limitasyon. Gusto niyang hanapin ang kinaroroonan ni Old Kang. Rainier, pasulong. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Xingju ang ilang makapangyarihang aura sa kanyang harapan. Ito pala ay 4 na mid-level na martial gods. Sa ganitong magulong sitwasyon, ang mga martial gods ay nagbabantay pa rin sa isang lugar nang hindi gumagalaw. Nangangahulugan ito na dapat nilang binabantayan ang isang bagay na napakahalaga. Bukod dito, naramdaman ni Xingju na malamang ay si Old Kang iyon. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, si Xiaobai ay naging puting bug zone ng hangin at lumipad patungo sa pinakamalalim na bahagi ng daanan. Tulad ng nahulaan ni Xingju, mayroong isang malaking mahiwagang pinto ng bato sa dulo ng Darkhold. Higit pa rito, ang mahiwagang pinto ng bato ay kumikinang ng mahina, na parang nabighani ng isang espesyal na hadlang. Sa sandaling ito, mayroong 4 na mid-level na martial gods na nakatayo sa harap ng pinto. Halata na sila ang 4 na tao na naramdaman ni Xingju. Parang may kaaway na sumusugod. Gulat na sabi ng matipunong lalaki nang marinig ang sunod-sunod na pagsabog na nagmumula sa labas. Huwag kang mag-alala, si Lord Vice Mistress ay isang Battle Monarch expert. Walang sino man sa Outer Island ang makakapareha ni Lord Vice Mistress. Naguhukay sila ng sarili nilang mga libingan kung maglakas loob silang pukawin tayo, ang Dark Shadow. Kumpara sa kaduwagan ng lalaki, confident na sabi nung isa, buzz buzz buzz. Gayunpaman, sa sandaling ito, dalawang nakasisilaw na gininto ang talon ng liwanag ang biglang lumiwanag sa dulo ng daanan. Lumilipad sila patungo sa kanila na may malakas na tunog ng hangin. Nang maramdaman ng 4 na lalaki ang nakakatakot na enerhiya sa loob ng Lightblade, agad silang nataranta. Digmaang Diyos Azura. Kabanata 153, Windfall. Mag-ingat ka, ang 4 na lalaki ay hindi nang ahas na maging pabaya sa harap ng dalawang malalakas na talon ng ilaw. Naikuyom nila ang kanilang mga kamao at ibinato ang malalakas na martial skills sa dalawang light blades. Boom boom. Isang pares ng malalakas na pag-atake ang kakibat ng mga light blades. Isang malakas na alon ng enerhiya ang mabilis na kumalat. Agad na napuno ng energy ripple na may halong gininto ang glow ang buong lagusan. Sa sandaling ito, maingat na pinagmamasdan ng 4 na lalaki ang mga alon ng enerhiya sa kanilang harapan. Naramdaman nila mula sa magaan na talon na ang umatake ay hindi isang mahina. Sa makatuwid, hindi sila nang ahas na maging pabaya. Puchi gayunpaman, sa sandaling ito, biglang kumalat ang energy ripple na pumuno sa tunnel. Agad na lumitaw ang dalawang figure. Para silang mga dragon na pumailang lang sa langit habang sila ay bumaril mula sa enerhiyang alon. Sa wakas, mabilis silang sumugod sa kanilang 4. Sila ay natural na sina Xingju at Su Linier. Supreme Sword Technique. Lumapag si Xingju sa gitna ng 4 na lalaki. Itinaas niya ang dalawang Ryzen Dragon Blade sa kanyang mga kamay at marahas na inatake ang isa sa mga lalaki. Ang pag-atake ni Xingju ay napakalakas. Habang kumikislap ang gintong liwanag, patuloy na napaatras ang lalaki. Uchi. Habang ang isang gintong liwanag ay kumikislap sa leeg ng lalaki, isang daloy ng dugo ang bumulwak. Pagkatapos, bumagsak ang lalaki sa lupa at huminto sa paghinga. Bagamat pareho silang intermediate martial gods, ang lakas ng lalaki ay mas mahina kaysa kay Bai Tianyu. Bukod dito, umasa si Xingju sa spiritual explosion at sa kapangyarihan ng tableta upang itaas ang kanyang lakas sa antas ng intermediate martial god. Sa makatuwid, ang lalaki ay hindi katugma kay Xingju. Bang-bang-bang ngunit sa sandaling ito, 3 pagsabog ang biglang umalangaw sa tabi ni Xingju. Nang lumingon si Xingju, nagulat siya nang makitang patay na ang 3 pang lalaki. Sa sandaling ito, si Su Linier ay nakatingin sa kanya nang nakangiti. Sa ibaba niya, si Xiaobai ay parang hindi napuno. Para bang hindi kasiya siya ang pakikipaglaban sa ganitong uri ng kaaway. Sa pagtingin kina Su Linier at Xiaobai, hindi maiwasan ni Xingju na tumingin sa Heavenly Spirit Tribe sa ibang liwanag. Bagamat pareho silang mid-level na martial gods, masyadong malakas ang labanan ni Su Linier at Xiaobai. Gayunpaman, hindi ito ang oras para mabigla. Matapos mabigla sandali, dali-daling kinuha ni Xingju ang Jade Pendant at idiniin ito sa pintong bato. Sa kanyang makapangyarihang espiritual na lakas, natural na maramdaman ni Xingju na may espesyal na hangganan ang idinagdag sa pintong bato. Buzz. Gaya ng inaasahan ni Xingju, pagkatapos na may pasok ni Xingju ang Jade Pendant sa pintong bato, ang mahinang kinang sa pintong bato ay agad na nawala. Matapos mawala ang liwanag, umatras si Xingju. Sabay kuyom ng kanang kamao. Ang mga agos ng makapangyarihang martial chi ay mabilis na namuo, at sa huli, marahas niyang sinuntok ang pintong bato. Boom!
Kahit na ang batong pinto ay gawa sa malalim na bato, hindi nito nakayanan ang tagong pag-atake ni Xingju. Sa isang suntok lang, ang malaking batong pinto ay nabasag sa ilang piraso at nagkalat pababa. Kasabay nito, nagdulot din ito ng mga ulap ng alikabok. Magkakalat. Nakaharap sa alikabok na pumupuno sa daanan, iwinagayway ni Xingju ang kanyang manggas. Mabilis na kumalat ang isang magiliw na martial chi at hinaypan ang alikabok. Matandang lalaki. Matapos kumalat ang alikabok, lumitaw ang isang malaking bulwagan sa likod ng pintong bato. Sa isang sulyap, nakita ni Xingju ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gitna ng bulwagan. Ang matandang iyon ay si Old Man Kang. Sa sandaling ito, ang katawan ni Old Man Kang ay natali sa itim na mga lubid ng spirit formation. Higit pa rito, ang mga lubid na iyon ay tila nagtataglay ng kakaibang kapangyarihang lumalamon, na naging dahilan upang ang aura ni Old Man Kang ay lubhang mahina. Maging ang kanyang figure ay medyo ilusyon. Xingju. Dahan-daang bumukas ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Old Man Kang. Nang makita niya si Xingju, ang kanyang mukha ay agad na naging emosyonal, at maging ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Kuya Kang, huwag kang gagalaw. Tutulungan kitang tanggalin ang mga lubid na ito. Sa sandaling ito, nakarating na si Xingju bago si Old Man Kang. Sa pagtingin sa medyo emosyonal na matandang Kang, si Xingju ay nagmamadaling pinakalma siya. Xingju, ito ay walang silbi. Ito ay mga lubid ng spirit formation. Maliban kung naabot mo na ang antas ng Battle King, kung hindi. Nang makitang tatanggalin na ni Xingju ang mga lubid, nagpayo si Old Man Kang na puno ng kawalan ng magawa. Utos ng lumalamon ng kaluluwa. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang tingin ay naakit ng jade pendant sa kamay ni Xingju. Sa pagtingin sa jade pendant sa kamay ni Xingju, ang kanyang orihinal na mukha na walang magawa ay agad na naging emosyonal. Sa sandaling ito, natanggal na ni Xingju ang mga tali ng spirit formation sa katawan ni Old Man Kang. Matanda Kang, kilala mo ba itong jade pendant? Nang makita ang emosyonal na ekspresyon ni Old Man Kang, nagmamadaling nagtanong si Xingju. Ang jade pendant ay isang bagay na iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Dahil nakilala ito ni Old Man Kang, nangangahulugan ito na ang jade pendant ay kabilang sa Soul Devouring Clan. Siyempre kinikilala ko ito. Ito ang kayamanan ng proteksyon ng clan ng Soul Devouring Clan ko, ang Soul Devouring Command. Xingju, saan mo nakuha? Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Old Man Kang na kunin ang Soul Devouring Command sa kamay ni Xingju at maingat na sinuri ito. Kasabay nito, mas lalong tumindi ang pananabik sa kanyang mukha. Iniwan ito ng aking ama para sa akin. Nang makita ito, nagmamadaling sumagot si Xingju. Ang iyong ama. Ang galing. Talagang hindi pinabayaan ng langit ang aking Soul Devouring Clan. Sa ngayon, ang dalawang dakilang kayamanan ng aking Soul Devouring Clan, ang Soul Devouring Art at ang Soul Devouring Command, ay parehong buhay pa. May pag-asa para sa muling pagkabuhay ng ating clan. Sa sandaling ito, walang pakialam si Old Man Kang sa kanyang mga pinsala. Sa halip, sinuri niya ang Soul Devouring Command sa kamay ni Xingju nang may pananabik. Puno ng pag-asa ang matanda niyang mukha. Bagamat hindi alam ni Xingju ang kahalagahan ng Soul Devouring Command, maaari niyang hulaan na ang Soul Devouring Command ay napakahalaga sa Soul Devouring Clan nang makita niya ang excited na ekspresyon ni Old Man Kang. Xingju, dapat mong pangalagaan mabuti itong Soul Devouring Command. Napakahalaga nito sa aking Soul Devouring Clan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pananabik, sa wakas ay kumalma si Old Man Kang. Pagkatapos, ibinigay niya ang Soul Devouring Command kay Xingju at maingat na sinabi. Huwag kang mag-alala, matandang Kang. Aalagaan ko itong mabuti. Si Xingju ay time na nangako kay Old Man Kang. Sa katunayan, kahit na hindi ito binanggit ni Old Man Kang, aalagaan pa rin ni Xingju ang Soul Devouring Command. Isinasantabi ang katotohanan na ito ay isang relic na naiwan ng kanyang ama, dahil lamang sa katotohanan ito ay makakalagpas sa lahat ng uri ng mga hangganan ay naging karapat-dapat itong makolekta ni Xingju. Xingju, dalian mong panatilihin ang mga beast spirit na iyon. Nang makitang pinanatili ni Xingju ang Soul Devouring Command, itinuro ni Old Man Kang ang isang sulok ng secret chamber at sinabi kay Xingju, nang tumingin si Xingju, natuklasan niya na may kakaibang istant ng bato sa sulok ng bulwagan. Nang makita niya ang nasa stone shelf, agad na natuwa si Xingju dahil may 12-dosenang beast spirits na nakalagay sa stone shelf. Nang makita ito, hindi nagatubili si Xingju at gumawa ng ilang malalaking hakbang patungo sa istenting bato. Pagkatapos, gamit ang isang kaway ng kanyang manggas, itinago niya ang 12-dosenang beast spirit sa kanyang storage bracelet. Sa kasalukuyan, nakapasok na si Xingju sa Martial God Realm, ngunit ang kapangyarihang dala ng Soul Force Eruption ay mas mahina. Imposible para sa kanya na itaas ang kanyang cultivation mula sa Beginner Martial God Realm hanggang sa Middle Martial God Realm. Ngunit ngayong mayroon na siyang napakaraming beast spirits, naniniwala si Xingju na hanggat pinipino niya ang lahat ng ito, ang kanyang Soul Force ay tiyak na aabot sa isang nakakatakot na antas. Sa oras na iyon, hindi na niya kakailanganin ang kapangyarihan ng pil at direktang umasa sa Soul Force Eruption para itaas ang kanyang cultivation level. Bukod dito, ang ganitong uri ng lakas ay magiging mas matatag kaysa sa tableta. Hindi maganda, may darating.
Ngunit sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Xingju na may ilang mga eksperto na nakarating sa Martial God Realm na nagmamadali patungo sa kanila. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, pumasok din si Sulin sa isang combat state. Kuya Zhu. Ngunit nang lumapit ang mga taong iyon, hindi mapigilan ni Xingju na ipakita ang isang masayang ekspresyon. Dahil sa sandaling ito, natuklasan ni Xingju na ang mga taong iyon ay hindi mga tagalabas, ngunit si Elder Zhu at ang iba pa ng Coiling Dragon Union. Xingju, sa wakas natagpuan nakita. Sa sandaling ito, ang mukha ni Elder Zhu ay puno ng pagkabalisa. Nang makita niya si Xingju, doon lang siya gamaan ng kaunti. Xingju, bilisan mo at umalis ka sa tabi ko. Kung maantala pa tayo, natatakot ako na baka hindi na makatagal pa ang presidente. Sa sandaling ito, naglakad na si Elder Zhu sa harap ni Xingju. Kaagad pagkatapos, nagmamadali niyang sinabi kay Xingju. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-aalala. Ano? Matapos marinig ang mga salita ni Elder Zhu, agad na nagbago ang ekspresyon ni Xingju. Mula sa mga salita ni Elder Zhu, masasabi niyang tila nasa panganib si Uncle Pan. Older Kang, Elder Zhu, ipasok ang aking storage bracelet at magtago muna. Sa pag-iisip nito, iwinagayway ni Xingju ang kanyang manggas at direktang inimbak si Old Kang, Elder Zhu at ang iba pa sa kanyang storage bracelet. Thinner, bilisan mong umalis. Matapos itago si Old Kang at ang iba pa sa kanyang storage bracelet, tumalon si Xingju sa likod ni Little White. Nang makita ito, tumalon ang figure ng Little White Tiger at naging puting bagzo ng hangin. Mabilis itong tumakbo palabas ng Dark Hall sa daanan. Boom boom. Sa sandaling iyon, ganap na magulo ang lugar sa labas ng Dark Palace. Ang mga eksperto ng Coiling Dragon Association at ang mga eksperto ng Shadow of Darkness ay nag-aaway sa isa't isa. Walang tigil na kumalat ang nakakatakot na mga alon ng enerhiya at tumaas ang makapal na usok sa hangin. Bagaman ang labanan sa lupa ay napakatindi at ang apoy ng digmaan ay lumilipad sa lahat ng dako. Ngunit sa langit, nagkaroon ng mas nakakatakot na labanan. Sa sandaling ito, mabilis na lumilipad sa kalangitan ang dalawang figure na may madilim na pulang pakpak. Sa bawat oras na mag-cruise ang landas nilang dalawa, isang napakagandang energy ripple ang lilito sa kalangitan. Ang dalawang taong ito ay natural na si Uncle Pan at ang Deputy Mistress of the Shadow of Darkness. Gayunpaman, sa pagitan nilang dalawa, malinaw na dahado si Uncle Pan. Sa sandaling ito, ang malalaking subo ng hangin ay patuloy na bumubuga mula sa kanyang bibig. Maging ang kanyang katawan ay natatakpan ng maraming sugat. Hindi masama. Mayroon kang ilang mga kanayan. Hindi ko naiisip na kaya mo pang tumagal hanggang ngayon. Sa pagtingin kay Uncle Pan, na nasa sobrang miserableng kalagayan, ang Deputy Mistress of the Shadow of Darkness ay nanunuya sa isang paos na boses. Humph, itigil mo ang iyong kalokohan. Huwag mag-atubiling gamitin ang anumang paraan na mayroon ka. Malamig na sigaw ni Uncle Pan matapos marinig ang sinabi ng Deputy Mistress. Kahit iyon ang sinabi niya, alam ni Uncle Pan na kung magpapatuloy ito, hindi siya makakapareha ng Vice Mistress ng Expanse. Sa makatuwid, sa sandaling ito, maaari lamang siyang umasa na si Elder Zhu at ang iba pa ay mabilis na mahahanap si Xingju at lisanin ang lugar na ito. Kung hindi, maaga o huli ay matatalo siya ng Deputy Mistress. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 154, Sandali ng Krisis. Sa katunayan, pareho ang kanilang lakas ay nasa beginner level ng Combat King Realm. Sa simula, nagtagumpay si Uncle Pan sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang masaganang karanasan sa pakikipaglaban at natatanging talento. Gayunpaman, ang Deputy Master ng Dark Shadow ay biglang gumamit ng kakaibang lihim na pamamaraan, at talagang hinihigop ang ilang eksperto mula sa Dark Shadow at Coiling Dragon Association sa kanyang katawan. Ang higit na ikinagulat ni Uncle Pan ay ang lakas din ng Deputy Master ng Dark Shadow dahil dito. Sa huli, malabo pa niyang naabot ang intermediate level ng Combat King Realm. Kahit na hindi niya talaga naabot ang intermediate level, medyo mas malakas pa rin siya kaysa kay Uncle Pan. Noon lamang nahulog si Uncle Pan sa isang hindi magandang posisyon. Wala siyang pagpipilian kundi utusan si Elder Zhu na hanapin si Xingju. Gayunpaman, sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, alam ni Uncle Pan na hindi na siya makakatagal ng mas matagal. Gayunpaman, anuman ang mangyari, kailangan niyang mag-antala hanggang sa mailigtas si Xingju. Kung hindi, kung siya ay nabigo, ang kanyang grupo ay walang pag-asa na mabuhay. Sige, pagkatapos ay hahayaan kitang masaksihan ang aking tunay na lakas. Nang makitang determinado si Uncle Pan na lumaban ng buong lakas, malamig na bamantong hininga ang Deputy Master of the Dark Shadow. Kasabay nito, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, at ang mga daloy ng madilim na pulang enerhiya ay mabilis na namuo sa kanyang mga kamay. Sa wakas, sa kahabaan ng kanyang mga palad, isang itim na paniki na may ilang metro ang laki ang namuo. Sa huli, sa bilis na kasing bilis ng kidlat, marahas itong bumaril kay Uncle Pan. O hindi. Sa pagtingin sa itim na paniki, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Uncle Pan, dahil kitang-kita niya ang takot sa martial technique na ito. Kaagad pagkatapos, mahigpit na kinuyom ni Uncle Pan ang kanyang kanang kamao. Ang mga daloy ng malakas na enerhiya ay mabilis na natipon. Habang umaalingaw ang kamao ni Uncle Pan, isang napakalakas na dark red gas ang lumabas.
Sa isang iglap, ito ay nagsama-sama sa isang higanteng maitim na pula na kamao. Pagkatapos nito, marahas itong hamampas patungo sa itim na paniki. Uchi. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Uncle Pan ay, nang ang higanteng maitim na pulang kamao ay malapit ng tumama sa paniki, ang paniki ay bamuka ang bibig nito at direktang nilamon ang pag-atake. Pagkatapos nito, lumipad ang itim na paniki patungo kay Uncle Pan sa napakabilis na bilis. Sa pagharap sa gayong matinding pag-atake, biglang nanlaki ang mga mag-aaral ni Uncle Pan. Kaagad pagkatapos, ibinuka niya ang kanyang mga braso, at mabilis na nabuo ang isang madilim na pula na defensive barrier. Ito ang huling hakbang na negal iligtas buhay ni Uncle Pan. Bang bang bang! Bumangga ang itim na paniki sa dark red na defensive barrier. Ang madilim na pulang gas at ang itim na gas ay kumalat sa isang iglap. Mabilis na kumalat sa kalangitan ng isang nakakatakot na energy ripple. Para lang itong apocalyptic compass na dahan-daang umiikot. Napakalakas. Nakatingin sa dahan-daang umiikot na mga alon ng enerhiya sa kalangitan, ang mga mukha ng mga eksperto sa ibaba ay napuno ng pagkabigla. Ang labanan sa pagitan ng Battle Kings ay talagang nakakatakot. Swish. Sa sandaling ito, isang figure ang kumislap at lumitaw sa compass. Sa mas malapit na pagsisiyasat, matutuklasan ng isa na ito ay si Tito Pan. Sa sandaling ito, ang malaking dami ng dugo ay patuloy na umaagos mula sa bibig ni Tito Pan, habang ang madilim na pulang pakpak sa kanyang likod ay nawala na. Maging ang kanyang damit ay sira-sira. Tulad ng isang saranggola na may putol na tali, umikot siya sa isang arko at nahulog ng patayo mula sa langit. Guild Leader. Isang advanced martial god, isang elder ng Coiling Dragon Association, ang lumukso at sinalo si Uncle Pan, na malapit ng mahulog sa lupa, sa kanyang yakap. Presidente. Gayunpaman, habang tinitingnan niya ang maputlang mukha na si Uncle Pan, na puno ng dugo, ang matanda ay labis na nagpanik. Buzz. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang rumaragas ang tunog ng hangin ang biglang tumunog sa kanyang likuran. Nang lumingon siya para tingnan, ang elder na ito ay natigilan ng matuklasan na ang isang madilim na pulang gas na puno ng nakakatakot na enerhiya ay nagmamadali patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Nang maramdaman niya ang nakakatakot na enerhiya ng dark red gas, agad na namutla ang mukha ng eksperto sa Coiling Dragon Association. Alam niyang kapag siya ay tinamaan ng pag-ataking ito, tiyak na mapupunit siya. Espiritual na pagsabog. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling iyon, isang figure ang biglang lumitaw sa harap ng matanda na parang multo. Dahil sa sobrang bilis ng figure, hindi na makita ng matanda ang hitsura ng lalaki. Ang tanging nakikita niya ay isang patch ng itim na gas na ganap na tumakip sa lalaki. Ang taong nagpakita ay walang iba kundi si Xingju, na itinaboy lang palabas ng dark hole. Bang! Ang maitim na pulang gas ay malakas na tumama sa katawan ni Xingju. Si Xingju ay pinalipad ng malakas na puwersa. Para siyang isang matalas na palason na pumutok ng paputok, bumaril sa malayo sa napakabilis na bilis. Bang, 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 bang. Dahil sa malakas na puwersa, lumipad si Xingju ng 1,000 metro bago lumapag sa lupa. Bukod dito, nagpatuloy siya sa paglipad pasulong, at pinamamahalaang lamang na patatagin ang sarili pagkatapos matisod ng ilang beses sa lupa. Napalakas. Sa sandaling ito, mapatla ang mukha ni Xingju, at may mga bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Maging ang kanyang aura ay bumababa. Sa ilalim ng malakas na pag-ataking iyon, maging ang kanyang instant tyrant body ay nawasak. Kung hindi dahil sa proteksyon ng low-rank treasure na Celestial Silkworm Golden Silk Armor, ang pag-ataking iyon ngayon ay sapat na para patayin si Xingju. Mula rito, makikita na talagang sinubukan siyang patayin ng Deputy Mistress ng Darkhold. Tiningnan ni Xingju ang itim na figure sa himpapawid, at ang kanyang mga mata ay napuno ng bihirang makitang takot. Sa sandaling ito, tunay na naranasan ni Xingju ang kapangyarihan ng isang eksperto sa Battle King. Talagang hindi niya ito matiis. Brat, minamaliit talaga kita. Nagawa mo talagang makapasok sa boundary prison ko, pero hindi na mahalaga. Ngayon, walang sino man sa inyo ang aalis ng buhay sa lugar na ito. Sa sandaling ito, ang Deputy Mistress of the Dark Shadow ay iniwas ang kanyang tingin kay Xingju at Su Linier, pagkatapos ay malamig na nagsalita. Ang kanyang huling tinig ay tulad ng isang muffled na kulog, pumapasok sa mga tainga ng lahat at patuloy na umaalingaw sa buong lugar. Matapos marinig ang boses na iyon, nagsimula ring manginig ang mga miyembro ng Coiling Dragon Union. Pagkatapos, isa-isa, tinapunan nila ng nakakatakot na tingin ang lalaking nakaitim na nakasuot sa hangin. Sa sandaling ito, ang presidente ng kanilang Coiling Dragon Union, si Uncle Pan, ay wala ng malay. Kung walang War King, natural silang naging kawan ng mga walang magawang tupa, naghihintay na katayit. Bilang mga martial god, hindi nila naramdaman na kaya nilang makipaglaban sa isang eksperto sa Battle King. Kung iniisip iyon, ang ilan sa mga miyembro ng Coiling Dragon Union ay gumawa ng malalaking hakbang at aktwal na nagsimulang tumakas sa lahat ng direksyon. Brat, kung ayaw mong mawala ng buhay ang mga kasama mo dahil sa iyo, mabilis mong tanggalin ang selyo ko. Ngunit sa sandaling ito ng napipintong panganib, biglang umalangaw ang boses ni Xiaolong sa puso ni Xingju. Ang mga aksyon ni Xingju sa paggamit ng Soul Devouring Command upang i-undo ang boundary prison, pati na rin ang pagtulong sa matanda na alisin ang mga lubid ng Spirit Formation, ay malinaw na makikita sa mga mata ni Xiaolong.
Kaya, alam ni Xiaolong na ganap na kayang alisin ni Xingju ang mga tali nito sa spirit formation. Ha? Matapos marinig ang boses ni Xiaolong, medyo nag-alinlangan si Xingju. Nakita niya ang lakas ni Xiaolong noon. Bukod dito, magagamit niya talaga ang Soul Devouring Command para i-undo ang mga lubid ng spirit formation ni Xiaolong. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin talaga siya naniniwala kay Xiaolong. Kaya, hindi niya alam kung talagang tutulungan sila ni Xiaolong pagkalabas nito, o kung sasaktan sila nito. Ham. Ngunit sa sandaling iyon, ang Vice Master na nakatayo sa langit ay biglang itinapat ang kanyang palad patungo sa langit. Kaagad pagkatapos, isang malaking spirit formation ang bumalot sa lupain. Sa pagtingin sa napakalaking spirit formation na bumalot sa lahat, ang mga taong tumatakas ay lalong nalungkot. Sa sandaling iyon, alam nila na talagang wala silang kahit kititing na pag-asa na makatakas. Di man it, sa pagtingin sa napakalaking spirit formation na biglang lumitaw, alam ni Xingju na ito ang spirit formation na itinakda ng Dark Shadow kanina. Gayunpaman, ito ay nasa isang hindi nakikitang estado at maaari lamang i-block ang pagpapadala ng mga signal. Sa sandaling ito, gayunpaman, ito ay naisaaktibo at naging isang hadlang na spirit formation. Matapos ipatawag ang napakalaking spirit formation, biglang itinaas ng Vice Master ang kanyang mga palad. Kasabay nito, ang mga daloy ng madilim na pulang gas ay mabilis na namuo sa itaas niya. Sa huli, ito ay nag-condense sa isang madilim na pulang globo, at patuloy itong lumawak. Habang ang madilim pulang globo ay namumuo, maging ang nakapalibot na espasyo ay nagsimulang pumuo. Ang mga alon ng hindi maihahambing na nakakatakot na aura ay nagsimulang lumiwanag mula sa globo, at maging ang aura ng Deputy Mistress ng Dark World ay nagsimulang bumaba, bumalik sa antas ng isang low-level combat king. Higit pa rito, ito ay bumababa pa rin. Maliwanag, natipon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa globo. Xiaolong, ikaw ang bahala. Sa pagtingin sa nakakatakot na globo na pinalamutian ng Mistress of Darkness, hindi masyadong inintindi ni Xingju ang tungkol dito. Sa pagwagayway ng kanyang kanang kamay, lumitaw ang maliit na figure ni Xiaolong. Kasabay nito, ang Soul Devouring Command sa kaliwang kamay ni Xingju ay biglang damaikit patungo sa mga lubid ng spirit formation sa katawan ni Xiaolong. Ngunit sa sandaling ito, ang Deputy Mistress of the Heavens ay iniunat ang kanyang mga palad pababa at ang madilim na pulang globo ay mabilis na bumaril. Nang bumagsak ang nakakatakot na globo, maging ang hangin ay nagliyab ng madilim na pulang apoy. Para bang isang miniature na araw ang bumagsak sa lupa. Sa pagharap sa nakakatakot na Dark Red Sphere, alam ni Xingju na tiyak na naglalaman ito ng isang hindi mapapantayang nakakatakot na kapangyarihan. Bagamat hindi nito pinupuntirya ang sinuman, hanggat kumakalat ito, malamang na mapatay o masugatan nito ang higit sa kalahati ng mga taong naroroon. Hindi lang si Xingju. Sa sandaling ito, nasaksihan din ng lahat ang lahat ng nangyayari sa kanilang harapan. Sa pagharap sa nakakatakot na madilim na pulang globo, lahat ay nakaramdam ng labis na kawalan ng pag-asa. Alam nilang lahat na hanggat matagumpay na damapo sa kanila ang madilim na pulang globo, tiyak na mamamatay sila. Swoosh! Ngunit sa sandaling iyon, ang mga lubid ng spirit formation sa katawan ni Xiaolong ay kumikislap ng nakakasilaw na liwanag. Pagkatapos, isang pulang figure ang biglang bumaril, sumasabog patungo sa madilim na pulang gas. Boom boom boom! Nang akala pa lang ng lahat ay mamamatay na sila, biglang umugang ang isang marahas na pagsabog. Nakakabigla ang tunog na maging ang lupa ay nagsimulang manginig ng husto. Kasabay nito, nagulat ang lahat ng matuklasan na ang madilim na pulang gas, na 1,000 talampakan sa kalangitan, ay mabilis na kumakalat, at iyon ang pagkasira na dulot ng madilim na pulang gas. Napakalakas! Sa pagtingin sa madilim na pulang gas na mabilis na kumakalat sa kalangitan, maiisip ni Xingju na kung ito ay kumalat sa lupa, kahit na siya ay hindi makakatakas. Ang buong lakas na pag-atake ng isang combat king ay talagang hindi maliit na bagay. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 155, baguhin ang Little Dragon Show Power. Sino ta? Kumalat na talaga ang kanyang buong lakas na pag-atake sa hangin, naramdaman ng Deputy Mistress na may mali. Kaagad, binaling niya ang kanyang maingat na tingin patungo sa madilim na pula aura sa ibaba. Huhuhu. Ngunit sa sandaling iyon, isang maputlang puting bagyo ang biglang lumitaw sa gitna ng madilim na pula aura sea. Pagkatapos, ang bagyo ay mabilis na lumawak, tumangay patungo sa madilim na pula aura sea. Sa isang iglap, ang dark red na tangay ang aura sea na pumuno sa langit. Si Xiaolong ba iyon? Pagkatapos ng dark red na wala ang aura sea, mas nabigla si Xingju nang matuklasan na may kakaibang hitsura na lalaki na nakatayo kung saan naroon ang aura sea, nakatayo sa hangin. Napakaganda ng katawan ng lalaki. Siya ay higit sa 3 metro ang taas, at ang madilim na pulang kaliskis ay nakatakip sa kanyang buong katawan, tulad ng hindi masisira na baluti. Hindi lang iyon, may mahabang pulang buntot din sa likod niya. Habang umiindayog ang buntot, lumikha ito ng mga bugzo ng hangin. Sa sandaling iyon, bagamat ang likod ng lalaki ay nakaharap kay Xingju at sa iba pa, nakikita pa rin ni Xingju ang dalawang mahabang sungay sa noo ng lalaki. Pinagsama-sama ang pagsusuri sa itaas, alam ni Xingju na ang lalaking ito ay si Xiaolong.
Gayunpaman, hindi inaasahan ni Xingju na ang orihinal na anyo ni Xiaolong ay katulad ng sa isang tao. Ano ito? Bukod kay Xingju, natural na nakita ng iba si Xiaolong. Kung ikukumpara sa pagiging mahinahon ni Xingju, lahat ay labis na nagulat. Hindi pa sila nakakita ng ganoong nilalang. Ito ay hindi isang tao o isang hayop, at maaari itong aktwal na tumayo sa hangin nang hindi gumagamit ng mga pakpak. Ito ay sadyang napakalakas. Sino ka? Pagtingin kay Xiaolong sa ibaba niya, ang deputy mistress ay kumunot ang kanyang mga kilay. Hindi niya maramdaman ang aura ni Xiaolong, ngunit ang kanyang buong lakas na pag-atake ay malinaw na neutralize ni Xiaolong. Bilang karagdagan sa kakayahan ni Xiaolong na tumayo sa hangin, siya ay hindi bababa sa isang eksperto sa working. Kehe, hindi masama. Nangangati na yung kamay ko, kaya sisimulan ko na sayo. Gayunpaman, ganap na hindi pinansin ni Xiaolong ang tanong ng deputy mistress. Hindi niya napigil ang i-extend ang mahabang dila at dilaan ang labi. Ang kanyang titig ay parang ang deputy mistress ay isang delicacy. Nang makita ang hitsura ni Xiaolong, ang puso ng Deputy Palace Master ay hindi sinasadyang ng inag habang ang hindi maipaliwanag na lamig ay kumalat sa kanyang katawan. Whoosh! Gayunpaman, sa sandaling ito, ang figure ni Xiaolong ay kumislap at napalitan ng pulang linya. Tulad ng isang bulalakaw na dumaan sa sobrang bilis, hinamon nito ang langit at bumaril patungo sa Deputy Hall Master. Nililigawan mo si kamatayan. Nang makita ito, ayaw magpatalo ng Deputy Mistress. Ikinumpas niya ang kanyang mga braso at lumabas ang malakas na dark red aura. Hindi nagtagal, nag-transform sila sa mga higanteng kamao na dumagundong patungo sa maliit na dragon. Gayunpaman, sa pagharap sa pag-atake ng Vice Mistress of the World, ang mga sulok ng bibig ni Xiaolong ay tumaas sa isang mapang asar na pagngisi. Pagkatapos, pinalakas niya ang kanyang bilis sa paglipad, direktang umangkas patungo sa nagninangas na kamao na bumababa sa napakabilis na bilis. Bang, 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 bang. Ang mga maitim na pulang kamao na naglalaman ng malakas na enerhiya ay parang bulak sa harap ni Xiaolong habang ang mga ito ay isa-isang naduraj. Langit, napakalakas. Gayunpaman, nang makita nila ang eksenang ito, ang mga mukha ng lahat ay puno ng pagkabigla. Nakabuka ang bibig ng bawat isa sa kanila. Ang gayong malakas na pag-atake ay makakasira sa sinuman sa kanila. Gayunpaman, hindi lamang hindi nasaktan si Xiaolong, ang kanyang bilis ay hindi man lang naapektuhan. Ang ganitong uri ng lakas ay sadyang napakalakas. Ang gayong makapangyarihang pisikal na katawan ay maihahambing sa isang makapangyarihang pamamaraan ng militar, o mas malakas pa kaysa sa ilang mga diskarte sa militar. Di man it, nang makita ito, sa wakas ay naramdaman ng deputy mistress na hindi maganda ang sitwasyon. Kaagad pagkatapos, siya ay tumalon pasulong at naging isang bahid ng liwanag, mabilis na lumipad sa malayo. Brat, saan ka sa tingin mo pupunta? Nang makita ang tumatakas na figure ng deputy mistress, napangisi si Xiaolong. Pagkatapos, ang kanyang palad ay umabot patungo sa espasyo sa tabi niya at itinulak ito. Buzz! Kasabay nito, sa harap ng deputy mistress of the world, isang higanteng kamay na 12-dosenang talampakan ng haba. Ang ibabaw ng higanteng kamay ay natatakpan ng madilim na pulang kaliskis, at sa sandaling ito, na may mabilis at mabangis na tunog, mabangis itong humawak patungo sa Deputy Mistress of the World. Sa pagharap sa higanteng kuko na humahawak sa kanya ng direkta, ang Deputy Mistress of the World ay nataranta sa sukdulen. Gayunpaman, ang nagparamdam sa kanya na walang magawa ay ang kanyang katawan ay talagang pinaghihigpitan, at hindi siya makaiwas. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya ang kay Xiaolong ang lakas ay ganap na higit sa kanya, kahit nasa antas ng isang mid-stage combat ki. Uchi. Gayunpaman, huli na para sa pagsisisi. Hindi nagpakita ng awa ang higanteng kuko ni Xiaolong at biglang humawak pababa. Sa sandaling kumuyam ang higanteng kuko, isang daloy ng dugo ang sumambulat. Ang Deputy Mistress of the World, na dating napakalakas, ay talagang pinatay ni Xiaolong sa isang welga. Sa pagtingin sa Deputy Mistress of the World na napatay, ang mga miyembro ng Coiling Dragon Association ay napuno ng pananabik, ngunit nang tumingin sila sa mga miyembro ng Dark Shadow, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Ang kanilang Deputy Mistress of the World ay pinatay na, kaya paano sila, na mga sundalo lamang, ay mabubuhay. Gayunpaman, kumpara sa kagalakan ng iba, ang mood ni Xingju ay medyo nababagabag. Hindi niya alam kung sasalakayin sila ni Xiaolong matapos patayin ang Deputy Mistress of the World. Noong katatapos lang masira ni Xiaolong ang selyo, handa na niyang lamunin siya. Kung hindi dahil sa kwintas na naiwan ng unang Pavilion Master, kinain na si Xingju ni Xiaolong. Sa makatuwid, sa sandaling ito, nag-aalala si Xingju na ilantad ni Xiaolong ang kanyang tunay na pagkatao. Buzz. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang kinuyam ni Xiaolong ang kanyang kamay, at ang mga daloy ng malakas na dark red gas ay mabilis na namuo sa kanyang kamay. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang mabangis na tingin. Ganoon ba, nang makita ni Xingju na si Xiaolong ay maglulunsad ng isa pang pag-atake, kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Ang kanyang puso ay napuno ng hindi maipaliwanag na kapitan. Alam niya na sa lakas ni Xiaolong, kung talagang atakihin niya sila, tiyak na mamamatay sila. Ngunit kay Xingju, kung siya ay papatayin ni Xiaolong, mas gugustuhin niyang patayin siya ng Deputy Mistress ng Dark World. Swish. Swish.
Sa sandaling ito, sa isang casual na pag-wave ng kamay ni Xiaolong, ang condensed energy ay agad na napalitan ng hindi mabilang na dark red arrow. Tulad ng ulan ng madilim na pulang palaso, umulan sila mula sa langit. Sa pagtingin sa eksenang ito, hindi lamang si Xingju, kundi ang mga mukha ng lahat sa ibaba ay puno ng takot. Hindi nila maisip ito, lalo na ang mga miyembro ng Coiling Dragon Union. Hindi nila maisip kung bakit bigla na lang silang aatakehin ng isang eksperto mula sa anino ng kadiliman. Sa sandaling ito, bumagsak na ang pag-atake ni Xiaolong. Kasabay nito, patuloy na umaalingaw ang kahabag-habag na iyak at pagsabog. Ngunit ang ikinatuwa ni Xingju at ng iba pa ay ang madilim na pulang arrow rain ay talagang bumaril patungo sa mga miyembro ng Shadow of Darkness, habang ang mga miyembro ng Coiling Dragon Union ay ligtas at maayos. Sa ilalim ng napakalakas na pag-atake, sa isang iglap lang, ang mga miyembro ng Shadow of Darkness na nabubuhay pa noon ay naging mga bangkay sa lupa. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ng lahat na ang pag-atake ni Xiaolong ay hindi nakatutok sa kanila, ngunit sa mga miyembro ng Shadow of Darkness. Brat, may mga bagay akong dapat harapin. Kapag tapos na ako, babalik ako sa Yufeng Pavilion para hanapin ka. Ngunit sa sandaling ito, biglang dahan-daang tumalikod si Xiaolong at nakipag-usap kay Xingju ng mapagpakumbaba. Pagkatapos niyang magsalita, hindi niya maiwasang kulutin ang mga sulok ng kanyang bibig at bigyan ng matalim na tingin si Xingju. Kaagad pagkatapos, ang kanyang figure ay umindayog at sumanib sa espasyo. Nang makitang nawala si Xiaolong sa kalangitan, isang maningning na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xingju makalipas ang ilang sandali. Tila nagbago nga ng kaunti ang kasalukuyang Xiaolong at least, wala na itong balak na saktan siya. Pagkaraan ng ilang sandali ng kaganhawahan, agad siyang nagmamadaling naglakad patungo kay Uncle Pan. Ito ay dahil naramdaman ni Xingju na ang kasalukuyang aura ni Uncle Pan ay napakahina. Halatang-halata na nagkaroon siya ng napakalubhang pinsala. Tito Pan. Bagamat handa na siya sa kanyang puso, nang makita niya ang kasalukuyang anyo ni Uncle Pan, hindi mapigilan ni Xingju na makaramdam ng maasim na pakiramdam sa kanyang puso. Kaagad, mabilis siyang naglabas ng Saint Medicine Pill, at itinapat sa bibig ni Uncle Pan. Matapos makapasok ang Saint Medicine Pill sa kanyang bibig, ang mga sugat ni Uncle Pan ay maaaring ituring na bahagyang bumuti. Bagamat hindi pa ito umabot sa estado ng ganap na paggaling, hindi bababa sa ito ay mas mahusay kaysa dati. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan ding bumukas ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Uncle Pan. Xingju, mabilis na tumakas. Gayunpaman, nang imulat ni Uncle Pan ang kanyang mga mata at makita si Xingju, ang unang lumabas sa kanyang bibig ay ang sabihin kay Xingju na tumakas. Nang makita ito, naramdaman ni Xingju ang mga alon ng maasim na pakiramdam sa kanyang puso. Bilang presidente ng Coiling Dragon Union, talagang pinakilos ni Uncle Pan ang isang malaking bilang ng mga miyembro ng Coiling Dragon Union upang lumahok sa isang mapait na labanan para sa kanya. Bukod dito, kahit na si Xingju ay malubhang nasugatan, si Uncle Pan ay nag-aalala pa rin sa kanyang kaligtasan. Paanong hindi matitinag si Xingju dito? Uncle Pan, mangyaring maging panatag. Naayos na ang Deputy Hall Master ng Shadow of Darkness. Pagkatapos nito, halos ipinaliwanag ni Xingju ang sitwasyon kay Uncle Pan. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, sa wakas ay nakahinga si Uncle Pan. Matapos gumaling ang mga pinsala ni Uncle Pan, pinangunahan niya ang isang grupo ng mga eksperto upang ganap na sirain ang pugad ng Shadow of Darkness, ang Dark Hall. Kasabay nito, pinangunahan din ni Xingju ang isang grupo ng mga tao upang linisin ang larangan ng digmaan sa labas. Nang may handa na ang lahat, pinangunahan ni Uncle Pan ang grupo para umalis. Tungkol naman sa malaking hadlang na bumabalot sa buong kaparangan, madali itong naalis sa kapangyarihan ng Soul Devouring Order ni Xingju. Pagkatapos, ang lahat ay nagmamadali patungo sa punong tanggapan ng Coiling Dragon Union sa panlabas na isla. Bagamat ang Coiling Dragon Union ay nawalan ng ilang eksperto sa labanang ito, lahat ay nasa sabik pa rin na paksay ng salot ng panlabas na isla, ang anino ng kadiliman. Gayunpaman, kumpara sa kagalakan ng lahat, si Xingju ay mayroon pa ring pag-aalinlangan. Ito ay dahil alam niya na maliban sa Deputy Hall Master ng Shadow of Darkness, mayroon ding Lord Hall Master ng Shadow of Darkness. Higit pa rito, mula sa pag-uusap sa pagitan ng Deputy Hall Master ng Shadow of Darkness at ng unang Elder ng Shadow of Darkness, naramdaman ni Xingju na ang tinatawag na Hall Master ng Shadow of Darkness ay talagang napakalakas. Sa makatuwid, ang dahilan kung bakit iminungkahi ni Xingju na linisin ang larangan ng digmaan ay upang maiwasang mag-iwan ng anumang bakas ng Coiling Dragon Union. Kung hindi, maaaring mapuksa ang Coiling Dragon Union. Oo nga, nang dumating si Xingju at ang iba pa sa punong tanggapan ng Coiling Dragon Union, isang misteryosong eksperto na nakasuot ng itim na roba ang lumitaw sa lungga ng Shadow of Darkness. Ang elder na ito ay nakasuot ng kapareho ng Hall Master ng Shadow of Darkness. Ang hood ng roba ay tuluyang nakatakip sa kanyang mukha. Gayunpaman, mula sa kanyang puting balbas na kumikislap sa hangin, masasabi na ang ekspertong ito ay tiyak na isang elder. Siya ang tunay na pinuno ng Shadow of Darkness, ang Hall Master ng Shadow of Darkness. Sa sandaling ito, nakatayo ang elder na ito sa kaparangan. Kumaway ang itim na damit sa kanyang katawan kahit walang hangin.
Sa pagtingin sa ganap na nawasak na dark hole, ang katawan ng matanda ay nagsimulang maglabas ng hindi nakikitang nakamamatay na aura. Ang nakamamatay na aura na ito ay lubhang nakakatakot. Para bang wala itong kahit kititing na emosyon, dahilan para manginig sa takot. Kung malalaman ng Hallmaster na ito kung sino ang gumawa nito, tiyak na puputulan ko ang bangkay niya sa 10,000 piraso. Haa. Boom. Boom. Biglang kinuyam ng matanda ang kanyang kamay at ang nakapalibot na lupa ay agad na nagsimulang gumuho. Bukod dito, mabilis itong kumalat. Sa isang sandali lamang, ang tiwangwang na lupaing ito ay naging isang tunay na kaparangan.